Hindi, kasi nung 1996, kauna-unahang card pumasok sa Capiz during the Task Force Sugarland. Nag-train ako bilang paralegal that time kasi nung pumasok sila sa barangay namin, nag-organize muna sila ng POs. Tapos isa ako sa mga spokesperson in behalf sa tatay ko kasi tatay ko yung Agrarian Reform Beneficiaries. Nagkaroon ng program na kailangan ng paralegal farmers leader dahil po sa Task Force Sugarland may landowner resistance kasi noon eh. So kailangan na mismo sa inside the residence may nakaalam, may tumutulong sa mga matatandang mga agrarian reform beneficiaries. Isang linggo na pag-aral, hindi lang 3 days. No? Parang nag-aral din kami sa law. Sa totoo lang, hindi talaga ako mahiyain ako humarap ng maraming Natuto talaga ako humarap mga dialogo. Parang nasalang kong sarili ko na hindi pala kailangan maghiya-hiya pag security rights ang ipinaglaban mo, lalo pa sa mga matatandang mga ERBs. Noong 2014, may NOC na binigay dito sa lupa ng mga Hauteya. So, isa sa mga assignment ko yung dito mismo sa lupa na tinitirhan ko. Bilang paralegal at bilang isang ERB, mahusay at saka medyo magaan sa akin yung ginagawa ko. Kasi, kumbaga, na-train na kami as paralegal, nalaman ko at tinuruan din kami ng card kung saan kami, kumbaga, magpupunta tuwing ipaprocess yung mga ng lupain. So, isa yan sa advantage na sa palagay ko, madali na na-acquire namin yung lupa na ito. Sa mga ordinaryong tao, gaya namin, medyo mahirap. Kasi alam namin na pag may pera, pag may mga posisyon, medyo may pag-alinlangan kami sa pag-process. Kaso lang, sabi ko, wala namang kaming linabag na batas. So bilang paralegal, hindi ko naman pinagdadamot yung nalalaman ko sa mga kasama ko. Nag-umpisa ako sa isang PO, People Organization, kasama kung tawagin, na ako'y membro lang noong una, pero nasama nila akong mag-area at ng bandang huli, kami sineminar ng isang abogado para sa isang paralegal. Mula noon, ako na nag-aayos ng mga, kung hindi man membro, basta sakop ng samahan. Bagamat paralegal naman, laging nakaalalay kami at handang-handa namin yung mga ebidensya na para matukoy agad ng abogado ang mga ebidensyang sinasabing pabor sa magsasaka. Sabi nga na iba baka lang kayo makulong diyan sa inyong ginagawang iyan. Kami na meron din talagang NGO sinasandalan sa itaas. Iyan ang card, sa pulmona ang card. Yung paralegal program ng card ay isa sa mahalagang, masasabi namin pinakamahalagang programa ng card sa ilalim ng aming inisyatibo na makapagbigay ng edukasyon at technical na suporta sa mga magsasaka at kanilang pamilya na nagnanais na magkaroon ng lupa sa ilalim ng programa ng gobyerno na Comprehensive Agrarian Reform Program. Itong mga paralegal volunteers ng CARD ay mga magsasaka din o mga miyembro ng komunidad na may malalim na pag-unawa o appreciation sa mga issue ng komunidad nila, lalong-lalo na ang issue sa pag-aari ng lupa. Sila din yung mga taong during our meetings, mga initial meetings at ground working sa komunidad ay nakitaan namin na may kapasidad na maging leader o maging tagapagpadaloy ng usapin ng issue o kayang maging organisador ng kanilang sariling community. Sila yung aming tulay ng CARD sa community. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi namin malink hindi namin maabot ng mas malawak yung aming serbisyo. 4 yung kinukonsider naming role sa kanila. Una,
ang mga paralegals ng CARD ay mga educators dahil sila yung mas may kaalaman sa batas ng agraryo. Inaasahan namin na sila din yung nagbibigay ng edukasyon sa mga kapwa nilang magsasaka. Pangalawa ay sila din ay kinoconsider namin na mga documentor. Dahil taga-community sila, so alam nila kung ano yung impormasyon na dapat ibahagi. So sila yung nagdo-document ng mga cases at nagbi-build ng mga information na ginagamit namin para makipag-negosasyon o makipag-ugnayan sa DAR para sa resolusyon ng kanilang lupa. Pangatlo nilang role ay isang facilitator at isang facilitator/organizer. Dahil na taga-community din sila, so inaasahan namin na sila yung maghimok ng kanilang mga kapwa magsasaka na mag-organisa, magplano para sa gagawing mga paglahok o mga negosasyon na gagawin with hindi lang sa DAR kundi sa iba pang mga ahensyang may kinalaman sa pagbabahagi ng lupa under CARD. Yung pinakamahalagang trabaho ng paralegal ay yung maging negotiator. Nagsisilbi silang kumbaga frontliners ng kanilang mga kapwa magsasaka na i-voice out yung kanilang mga issues at mga rekomendasyon kung paano ma-resolve yung mga problema nila o even yung mga issue nila sa proseso ng pagpapatitulo ng kanilang lupa. Maraming pagsasanay ginagawa ng CARD para lang magampanan ng mga magsasaka yung kanilang tungkulin. Nagsisimula kami sa unang-una yung pagsasanay tungkol sa social justice, yung karapatan ng pantao at paano ito nare-relate doon sa karapatan nila na mag-ari ng lupa. Andun din yung edukasyon tungkol sa mga probisyon at kondisyon ng batas ng Comprehensive Agrarian Reform Program or yung RA 6657 at 9700. At sa ngayon, yung bagong programa ng DAR, yung sa parcelization ng collective land title, ino-orient namin yung yung mga paralegals para sila rin ay updated sa mga nangyayaring pagbabago ng polisiya sa loob ng DAR. Mas sinasanay namin kung paano mas ma-improve yung skills nila sa pakikipag-ugnayan sa kapwa nila magsasaka, pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, paano sila magsulat ng mga ebidensya o magsulat ng mga informasyon na kailangan sa pagbibuild ng case nila sa loob sa DAR, at yung paano sila mag-a-analyze ng mga kaso nila para magkaroon ng mas komprehensibong plano kung ano ang susunod nilang gagawin kung may mga issues na susulpot o may mga progress man doon sa ginagawa nila, alam na nila kung paano, ano yung mga options nila na gagawin nila sa mga circumstances na ipipresent sa kanila. Kami ni Inday Milan, matagal na kami magkakilala. Na-trace up niya ba na ako pala nakapasok diyan sa lupa na 1195. Sinabi ni Inday Milan na kailangan iporsigi ko na yung lupa na yan bandang huli magiging sa amin. Malaki talaga sir ang nakuha namin na tulong sa PLD tulad ni Inday Milan. Kung wala sila, wala to napunta sa amin. Ang lupa na yan, talagang hindi ko makakalimutan yung CARD. Binuligan kami ni Edna sa halin sa pag-process ka amon nga lupa. Ginbuligan na kami kung paano namon daya i-process hasta gid nga matapos sa kuan nga ma-avail do namon ang flowa. Para kanakon hanggod gid nga benepisyo ba nga may bilang isa ka PLB diya sa amon nga lugar ay kung ano nga problema may darangpan kami. Kag ginabuligan na gid kami kung mga ano-ano nga problema sa amon nga papilis sa pag-process, si PLB ang nagabuli gid tanaka namon. Ay, malaki ang naitulong ng Mamay Uyong sa amin dahil nga siya ang nagsasabi ng kung ano nang nangyayari sa aming lupa, tsaka si Jonas. Ang Mamay Uyong nga ilang may sigasig sa
pagtulong at sa paglakad-lakad ng tungkol sa lupa namin. Ngayon ay dumating ang panahon na nalaman ko, in-applyan na ng ibang may din yung nagkakagusto sa lupa. Pinuntahan ko na din sa Maro. Nasabi ko, bakit to ganun amin yan? Hindi ko napayag, hindi ko yung pinababayaan. Ngayon, nung sabi nila ay siya, hindi ko alam yan. Pinuntahan ko si Kuya Uyong, tulungan mo naman kami. Paano ba ito? Dahil siya ang alam kong unang makakatulong sa amin at isa pa siya nga ay official ng card. Kaya sabi ko, Kuya Uyong, paano ba ang gagawin ko talaga dito? Hindi ilaban mo. Mas maganda ang naitutulong ng mga katulad ng mga Kuya Uyong, mga taga-card. Dahil kami minatatanong ngayon kung paano kami makikipaglinaw. Kumbaga, katulad niya no, sa mga may-ari ng lupa, kung paano ang paraan para kami makapunta doon sa pahagdang iyon. Nalalaksan kami ng loob dahil may mapapagtanungan kami na alam kung paano ang batas. Pinakamahalagang natutuhan ko ay ang batas ng agrarian. Diyan. Kahit mediation sa mga Maro, ibig sabihin ko, tama yung aking mga sinasagot. Hindi panala. Kahit mahirap, para sa lahat, gawin mo. Gawin mo para sa kabutihan. Pinaka-accomplishment ng isang tao na magtataka sa isipan at sa puso ng kapwa-tao mo na nagkaroon ka ng mabuting ginawa sa kanila. Kahit anak ko nga oo, sinasabi ko, kung ano ang mayroon sa akin, dapat makikita nyo. Kung sino-sinong tao ang kaharap nyo, marunong kayong sumagot kung anong nasa tama. Hindi mo isa sa loob, hindi mo isa sarili yung kung anong experience na mayroon ka. Dapat ililipat mo din yan.